Sa patuloy na tensyon na nangyayari ngayon sa buong mundo, padami na ng padami ang mga bansang interesado sa pagbili ng mga fighter jets, tulad na lang ng bansang Ukraine, na kung saan kasalukuyan ang nakikipagnegosasyon para sa 150 Jas 39 Gripen fighter jets mula sa Sweden, na nagpapahirap sa Pilipinas na piliin ito dahil kapag naunahan tayo ng Ukraine, ay sa taong 2032 pa natin makukuha ang naturang aircraft. Pagdating naman sa mga F-16 Vipers, kasalukuyang nasa 6 na bansa ang may bagong order sa Lockheed Martin, kaya nasa lagpas 100 F-16 din ang ginagawa sa ngayon ng Estados Unidos, kaya malabo din na bilhin ito ng Philippine Air Force dahil tinatayang aabutin pa sa taong 2031 bago natin makukuha ang unang batch ng aircraft. Samahan pa ito ng napakamahal na presyo ng American-made fighter. Malabo na rin ang ino-offer ng Europa na Eurofighter Typhoon kahit wala masyadong order para dito dahil ito ang pinakamahal sa lahat ng pinagpipiliang fighter jets at alam naman nating hindi pipiliin ng Pilipinas ang pinakamahal na offer dahil na rin sa hindi ito kakayanin na pondohan ng ating gobyerno. Ang natitira na lang talagang opsyon ng ating bansa ay ang mga KF-21 fighter jets na ino-offer ng Korean Aerospace Industries ng South Korea na kasalukuyan pa ring under development sa ngayon, ngunit mag-uumpisa na ang mass production sa susunod na taong 2026 at pinag-uusapan na ng Pilipinas at South Korea ang patungkol sa kontrata. Napakalaki ng tsansa na mabili ito dahil na rin sa nakahiligan na ng ating hukbong sandatahan na bumili ng Korean-made defense equipment tulad na lang ng mga FA-50 light combat aircraft ng Philippine Air Force, pati na rin ang mga bagong warships ng Philippine Navy. Inaasahang nasa 12 fighter jets muna ang bibilhin ng Air Force hanggang sa makumpleto ang nasa 40 aircraft na kanilang target, at masaya tayo sa mga development na ito dahil mas lumalapit na ang araw na magkakaroon tayo ng fighter aircraft matapos ang ilang taon na paghihintay sa proyektong ito. Ngunit sa bagong balita na ating nakalap, dapat na talagang madaliin ito ng Philippine Air Force matapos ibinalitang pinag-uusapan na sa ngayon ng South Korea at United Arab Emirates ang nasa $15 billion na halaga ng defense package na nakasentro sa mga KF-21 at masamang balita ito para sa ating bansa. Kapag maunahan tayo ng United Arab Emirates, paniguradong mahuhuli na naman ang Pilipinas sa pila at matatagalan na naman ang delivery sa ating bansa dahil inaasahang napakaraming KF-21 ang pinag-uusapan ng UAE at South Korea, lalo na't nasa $15 billion ang halaga nito. Dapat na talagang bilhin ito ng ating bansa ngayong taon, lalo na't may budget na rin naman ang Department of National Defense para sa 12 KF-21 at magandang panimula na rin ito para sa ating bansa. May mga impormasyon din naman tayo na nakalap na ibibigay na ng Korea Aerospace Industries ang mga KF-21 na para sa South Korean Air Force kung sila ang mapipili sa proyekto, ngunit maaari pa itong mapunta sa United Arab Emirates lalo na't mas malaking halaga ang kanilang pinag-uusapan doon. Kapag maunahan tayo ng ibang bansa, wala na talagang masyadong opsyon ang Philippine Air Force at natatakot tayong baka mauwi na lang ang lahat ng paghihintay sa HALTEJAS na ino-offer sa atin ng bansang India. Kung HALTEJAS lang naman, ay mas mabuti pang wag na lang bumili ang ating bansa dahil sa hindi naman talagang totoong fighter jet ito at mas maganda pa ang FA-50 Block 70 na kakabili lang ng Philippine Air Force. Samantalang sa isa pang balita, dumating sa West Philippine Sea ang mga warships ng Estados Unidos at Japanese Navy para sa isang Navy exercise kasama din ang Philippine Navy at malaking mensahe ang sanib pwersa na ito laban sa bansang China. Pinadala ng Philippine Navy ang dalawa nitong Rizal-class frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, samantalang ang Japanese Navy naman ay pinadala ang kanilang JS Akebono na isang Murasami-class destroyer at isang buong carrier strike group naman sa Amerika na binubuo ng isang aircraft carrier at nasa 3 Arleigh Burke-class destroyers.
Nakakamangha tignan na hindi na mukhang pabigat dito ang Pilipinas dahil mga modernong frigates na rin na armado ng missiles ang ating pinapadala para sa mga pagsasanay na ito, at kahit na hindi rin kalakasan ng firepower ng Rizal frigates, ay mas maganda na rin ito kumpara sa panahon pa ng Hapon na pinapadala ng Philippine Navy bago ang AFP Modernization Program. Maliban sa pangdepensa, dito din natin makikita ang kahalagahan ng pagbili ng modernong warships para sa ating Navy, at umaasa tayong mas mapaparami pa ito sa tulong na rin ng Hyundai Heavy Industries na kasalukuyang gumagawa ng ating mga bagong warships. Malapit na rin natin malalaman kung ano ang pipiliin ng ating Navy para sa kanilang frigate project ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program dahil sinasabing i-anunsyo ito bago matapos ang taon, at umaasa tayong magkakatotoo nga ito.